Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH, yung agarang aksyon ng Supreme Court sa reklamo o petisyon o kaso na isinampa ni Saldico laban kay Ombudsman Boying Rimulya. Ito. Supreme Court orders Ombudsman Rimulya to answer Saldico's petition. The Supreme Court has ordered Ombudsman Jesus Crispin Rimulya to comment on the petition filed by former Ako Bicol Party List Representative Saldico questioning the legality of his indictment before the Sandigan Bayan. Co filed the petition for certiorari before the Supreme Court seeking to nullify a resolution of the Office of the Ombudsman that resulted in the filing of graft and malversation charges against him before the Sandigan Bayan. He also asked the High Court to issue a temporary restraining order or writ of injunction against the Ombudsman's action. So ito, Office of the Spokesperson, press briefer o press release, February 13, ngayong araw. Basahin ko lang ha. The Supreme Court in bank during its session on February 11 acted on, ito yung GR case number. The Supreme Court without necessarily giving due course to the petition directed Ombudsman Rimulya and the Independent Commission for Infrastructure to comment within 10 days from notice on the petition for certiorari filed by Elizalde Esco, including his prayer for the issuance of temporary restraining order. The petition questions the resolution of the Office of Ombudsman finding probable cause to charge Co and others for alleged violation of Republic Act No. 3019, as well as malversation of public funds in connection with the reported anomalies in government flood control project. No TRO was issued by the Supreme Court. Copy. Alam mo na, mag-petition kayo muna. Sagutin nyo muna yung petition. Ganito ang naintindihan ko, no? So, wala si Saldico sa Pilipinas. Kung saan-saan siya namamalagi. So, nung naisampa yung reklamo sa Ombudsman, ang due process, sana, dapat yung reklamo na yon mapadalhan ng kopya si Saldico para makapag-submit siya ng counter affidavit. That's very basic due process. Sinasabi ni Saldico na, yung naintindihan ko lang sinasabi niya na hindi siya nabigyan ng ganong pagkakataon. Kaya hiling niya na mag-issue ng temporary restraining order, tapos ipagwalang bahala yung arrest warrant siguro. Dahil nga walang due process, yun ang naintindihan ko. I might be wrong. Comment on ano. So, paano na ipadala yung summon o subpoena ba kay Saldico? Di ba may abogado siya dito? Attorney Rondain. Bakit sinasabi ni Saldico na hindi siya na-impormahan? Nawalan siya ng chances to defend himself. Kaya sinasabi niya, invalid yung resolution ng Ombudsman indicting him o finding him na may probable cause. Kasi nga, wala siyang counter affidavit. Very basic yun. Kahit sa mga ordinaryong complaint, ordinaryong krimen, isampa sa Office of the Fiscal or Prosecutor, ang prosecutor magpapadala ng subpoena sa nasasakdal para
mag-submit ng counter affidavit and then magkaroon ng preliminary investigation. And then mamaya, ang ombudsman ay ang piskal, makita niya may probable cause, saka siya magsampa ng kaso sa korte. So dito, sa kaso ni Saldico, ang piskal, ang prosecutor ay yung ombudsman. Nag-imbestiga siya. Kaya lang, bakit? Ito lang, ulitin ko, yung naintindihan ko lang. Paano ang ombudsman naka-come up ng resolution na may probable cause na nakakommit si Saldico ng graft, malversation, and others, wala namang counter affidavit tong taong ito. So, I don't know So, to me, ito ay mga sinyales na buhay ang hustisya sa ating bansa. Kasi, kahit nagtatago ngayon si Saldico, may warrant of arrest. Kaya lang, bahala ang mga authorities paano siya ma-aresto. Hindi na yan problema ng korte. Ngayon, meron siyang petition for certiorari. Certiorari, yung kine-question niya yung nangyari sa lower court or lower office itong ombudsman. Dahil hindi nabigyan ng due process si Saldico. So, pag-submit ng comment, pag-aralan ng Supreme Court, saka, I don't know, baka pwedeng mag-issue ng temporary restraining order kung makita ng ombudsman na walang nasunod na due process. Importante ito ang due process. Yung impeachment case ni VP Sara last year, void ab initio, declared unconstitutional kasi ang Kamara o Kongreso hindi nila sinunod ang due process. Nawala ng pagkakataon si VP Sara para depensahan ang kanyang sarili. Hindi man lang siya nakapag-submit ng ebidensya niya o counter affidavit niya whatsoever sa Committee on Justice. Kasi yung Committee on Justice, parang yun ang fiscal o prosecutor, something like that. So, ganyan din kay Saldico. So, abangan natin kung anong mangyari sa petisyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nganong tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakatop net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero.
So karon managyod ko. So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.